'di ba? Mm. Huhusgahan ka kaagad, eh, immediately nakalagay sa catechism natin. So nakatulong na siya Mm. and reminding us talagang anytime we need to be ready and prepared. And then babasahin natin, Brother Jando, ang Sirach City 36, Brother Jando. Sirach City 36. Teka, mabukas muna ako dito. Brother Jenre, meron ka yung Sirach dyan, Brother Jenre? Okay, i-open ko lang yung ano ko bro, yung hindi kasi pa ako nag-open ng ano ng Bible, saglit lang naman to. Sirach City 36. Sige, wait lang 736 yun, Padre, no? 736. 736, There's a Sirach 7. 736. 36 to 37, bro. Okay. Sirach, saan ba Sirach dito? Sirach. Ecclesiasticus yan, Ecclesiastico. Ecclesiastico, no? Yan, Ecclesiastico 736. 36. Yan. Alright. So, ito po ang nakasulat sa aklat ng Sirach. Ano man ang gawin mo, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. So always think na anytime tayo kunin ng Diyos, no, at hindi tayo magkasala. So yan po yung reminder sa ating lahat na nandito at i-process natin yung mga salita natin at let us ask forgiveness for those people na na-offend natin dahil sa ating mga sinasabi po. So ngayon, tanungan portion na tayo, Brother Jando. Father, may isa pa po, magandang 7.4 ng mangangaral din. Napakagandang reminder for us po. Maganda yung binigay niyo po. Pero isa din po, Bro Junri, 7.4 ng mangangaral. Mangangaral, City 4, bro. Mangangaral. Ito kasi yung Ecclesiastes yan, di ba? Ecclesiastes ang mangangaral? Ecclesiastes. Ecclesiastes. Ayan, mangangaral, pwede na yun, bro. Ayan. Sabi dyan, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan. Ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Yan po. Yan po, Father. Anong talata yun? Ang ganda yun. 7.4 ng mangangaral. Noong ko pa yun, nung charismatic pa lang. Ecclesiastes yan, Padre, Ecclesiastes. Sa ibang- Ecclesiastes 7.4. Ulitin natin, Brother John Ray. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan. Ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Ecclesiastes pala yung mga ngaral. 7.4. So, maganda. Salamat, Brother Angel. So, tanungan portion na tayo, mga kapatid. Okay, tunang tanong from Pro Catholic Youth ng Baguio. Saan po verse sa Bible yung power ng Pope to excommunicate or mag-lift ng excommunication? Yun po bang nasa John 20:21-23? Thank you po. So, ang talata sa authority ng Santo Papa dahil siya po yung successor of Peter. So dahil siya yung successor of Peter, yung kapangyarihan na natanggap ni Peter ay yun din ang natanggap niya. Nandyan po yan sa Mateo chapter 16 verse 19, Brother Jando. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Kita mo, kapatid. Anong ipahintulot niya dito sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Ang hindi ipinahintulot niya dito sa lupa ay hindi din ipahintulot sa langit. Malinaw na malinaw yan. So, yan po yung authority. So, yung Papa maka-pronounce ng specific discipline. No? Isa na yan yung excommunication, Brother Jando. At isa sa mga
bagong balita ngayon, yung SSPX, na-excommunicated sila dahil without permission of the Pope. Oh, At nag-ordain sila. Dapat yung permission, yung appointment galing sa Santo Papa. Hindi galing sa kanila. So, malinaw na malinaw yan. At disobedience po yan. Meron akong nabasa dito. Ang ganda po nito. Ang sabi dito mga kapatid, nasaan na yun? Wait muna. Nawala. Ang ganda ng sabi ni Father Cardinal Victor Manuel Fernandez, Prefect Dicastery for the Doctrine of the Faith. Ang kanyang sagot sa mga SSPX dahil meron daw silang magandang intention. Sabi ni Cardinal Victor Manuel Fernandez, good intentions can never justify disobedience. Intentional yung disobedience nila, kapatid. In a matter where Christ entrusted authority to Peter and his successors. So automatic po is kahit ang ganda ng intention nila, no? It cannot justify disobedience. Yung good intention nila can never justify disobedience. Yan po ang sabi ni Cardinal Victor Manuel Fernandez dahil ina-advise na sila na mismo si Pope Francis, Pope Leon nanawagan, di ba? Please don't consecrate a bishop without the approval of the Holy See. You know, intentional talaga yung pag-disobey. Kahit ano pa yung good intention. At sabi pa niya, babasahin natin. One of the greatest misconception in the modern Christianity is the belief that if our intentions are good, then our actions are automatically justified. Hindi yan totoo. Good intentions are important, but they are not the highest virtue. Yung intention natin, Brother John Ray, hindi yun ang highest virtue. Ano yung highest virtue? Obedience is. Throughout sacred scripture, God repeatedly teaches us that sincerity alone is not enough. King Saul sincerely believed he had good reasons for sparing the best animals after his victory over the Amalekites. Yet the prophet Samuel rebuked him with words that echo to every generation. To obey is better than sacrifice. Ang ganda, no? First Samuel chapter 15 verse 22. Saul's intentions did not erase his disobedience. Neither did Osa's good intention when he reached out to steady the Ark of the Covenant. He wanted to prevent it from falling. His motive appeared noble, but he acted outside authority and order God had established. 2 Samuel chapter 6 verse 6 to 7, di ba? Pinatay yun si Osa dahil dahil na ano niya na nahawakan niya yung Ark of Covenant. So even Saint Peter, out of love for Christ, tried to prevent Jesus from going to the cross, di ba? His intention was born of affection and loyalty. Yet Jesus answered him with one of the strongest rebukes recorded in the scripture. Get out, get behind me, Satan. Matthew chapter 16, verse 23. Why? Because even love must submit to God's will. This principle did not disappear after Christ's resurrection. Our Lord did not establish an invisible collection of sincere believers. Hindi siya nag-establish, Brother John, doon ng invisible, hindi makikita.
It's deciding for himself how best to serve him. He established a visible church. He entrusted authority to Peter, and through Peter to his successors. You are Peter, and on this rock I will build my church. He who hears you hears me. Luke chapter 10, verse 16. Feed my sheep. John chapter 21, 15 to 17. The authority is not merely honorary, it is real. History repeatedly confronts us with the same temptation. I know that the church teaches, but I believe my circumstances, my convictions, my intentions justify doing otherwise. So dito makikita natin mga kapatid, you cannot justify disobedience by your good intention. So ang ganda, no? I learned from Cardinal, mm, wait muna, Cardinal Victor Manuel Fernandez. So, lahat ng mga SSPX po, because of this disobedience, this act and deliberate disobedience, ang sismatiko na po sila. At lahat ng mga sasamba doon, sismatiko na. Kahit ano pa yung intention mo. You can never justify good intention of your disobedience. Brother Jando? Okay, may tanong dito Brother Darwin. Tumawag siya kanina habang nasasalita ka. Tanong niya, meron siyang sacramentals na na-bless gamit ang ritual sa aklat ni Pharisee. Pero ilang taon na yun. Ang tanong niya, pwede ba daw yun ipa-bless uli sa online? So, yung sacramentals niya. Pero, ang sa blessing nito, bro, blessed and made holy the sacramentals and made this blessing remain for all time. Amen. So, malinaw dito sa Brother Jando, the blessing will remain for all time. So, yung blessing niya ay nandyan pa rin. Unless, yung sacramentals natin ay mabali, na na yan, dapat ipa-restore mo na bago ipa-bless muli. Pero kung hindi, wala pang hindi na-destroy, Brother Jando, nanatili pa yung blessing, holy and exercise blessing, Brother Jando. Okay, may text dito. Galing kay sa number 645 ang last. Ang sabi niya dito is, good evening, Father Darwin. Sana po masagot niyo tanong ko from Melbert Notarte po ito. From Baybay City, Leyte. Sa Matthew 23 verse 9. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. Pero bakit po Father po ang tawag natin sa mga pari? Ayan. So, marami na tayong sagot nito, mga kapatid. So, ang sagot natin dyan, ang context dyan, kapag tatawagin mo yung isang tao as God, the Father, no? Isa lang Father natin, ang Diyos. Pero si San Pablo, tinatawag din, naging Father din because of the Gospel. Babasahin natin, Brother Jando, ang 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Ano ba rin? 2 Corinthians? 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Okay, unang Korinto 4:15, sabi ganito, kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So dito sa ibang talata, Brother Jando, version, for though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ,
Jesus through the gospel. So yung mga nagsiwalat sa Ebanghelyo, Brother John, no? Si San Pablo ay naging ama because of the gospel. At si San Pablo, Brother John, ay isang pare. Roma chapter 15 verse 16, Brother John, basahin natin. Okay, Roma 15:16. Okay, sabi sa Roma 15:16, ganito. Ayun, upang maging lingkod ni simulan sa 15. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong palalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Bilang pare, ha? Sa mga hintil. At siya ay umaamin na siya naging ama sa magandang balita. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. At si Abraham, Brother Jando, naging father of all nations. Romans chapter 4 verse 16, 17. Hindi naman siya Diyos, di ba? So basahin natin, Brother Jando. 16, 17. Romans chapter 4. Oh, 16, 17. Okay, 16 to 17. Ang sabi ganito, and so the promise was based on faith in order that the promise should be guaranteed as God's free gift to all Abraham's descendants, not just to those who obey the law, but also for those who believe as Abraham did. For Abraham is the spiritual father of us all. Kita ninyo? Si Abraham naging spiritual father of all nations. Spiritual father of us all. Hindi naman siya Diyos. So kung i-connect natin ito, hindi naman pwede na mag-conflict yung salita ng Diyos, Brother Jando, di ba po? So Kahit yung si Padre, kahit si Paul, umamin siya na siya spiritual father. Yes. Sa Pilimon, sabi niya, so I make request to you on behalf of Onesimus, who is my own son in Christ, for while in prison, I have become his spiritual father. Kita nyo, Pilimon unong Jesus, spiritual father. Di ba? Yung mga pari, mga kapatid, spiritual father po yun because of the gospel. Pati na yung pastor ninyo, spiritual father ninyo yun. Hindi ba yun logical? Kung literal yan, bakit? Anong tawag ng tatay mo sa tatay mo? Kumpare? No? Attorney, engineer, di ba? Father din. No? So, ang punto dyan, sabi sa mga komentary, Brother John, the biblical evidence shows that the title father is legitimate when it refers to natural, ancestral, or spiritual fatherhood. So, pwede pala, yung ating tanay, biological tatay natin, tatawagin natin na father. Yung spiritual fatherhood, yung mga pari, pwede din. So, ano pa ang tinutukoy dito, Matthew chapter 23, verse 9? Is directed against seeking titles as a source of pride and authority independent on God, not against every respectful use of the word Father. So yung ano pala, Brother Jando, yung sense of entitlement, parang uhaw na uhaw ka sa titulo, Brother Jando, yun ang tinutukoy dito. Matthew 23 verse 9. Dahil kapag literal, kung sasakyan natin yung kanilang takbo ng isipan nila, nagkasala din sila. Bakit tumatawag sila ng tatay nila na father? So, hindi po yan literal. At yan po yung punto, yung warning ni Kristo patungkol dyan, Brother John daw. Si Elisuriano nga, tinawag na father eh. Sabi dito, it is with deep sadness, yet with full faith in the Almighty, that we announce the passing of our beloved and one and only brother Eliseo Elisoriano, a faithful preacher, brother, father, and Grandfather grandfather. pa nga eh. Grandfather, malaki, luto. And Wala sa Biblia. grandfather to many. Dubli na, father na, grandfather pa. Higit pa So, siya. ama na, lolo pa. Lol pa. Higit pa si Yes, actually, Eliseo
Basahin mo yung ano Brother Jando kasi sa unang Korinto 14:15 malinaw naman yung sinabi ni Paul na siya ay ama sa pananampalataya, no, si Saint Paul. Unang Korinto 14:15, 4:15. Basahin mo Ah, Brother Jando ang Judge 17:10. Kapag ama ka, ano ka? O kapag pari ka, ano ka pala dapat? Sa King James 17. Version ng Sa? Judge. Saan sa? King James Version 17:10 ng Judge. Okay, 17 ng Judge, ang sabi ganito, And Micah said unto him, Dwell with me, and be unto me a father and a priest, Mm. and I will give thee 10 shekels of silver by the year. So Ayun. dyan, malinaw ba dyan doon na kapag father ka, kasi ang pagka-father dyan, hindi naman biological father eh. Kasi yung mga Israelita dyan naghahanap ng pari. At si Mika ang na ano nila, nautusan na pumunta doon sa bundok. Tapos dalhin yung pari doon. Kaya kapag sinabing father as spiritual father, priest talaga yan. Kaya sabi dyan, be unto me a father and a priest. Isip Paul, namin naman ni Paul na siya ay ama sa pananampalataya, kaya siya din ay pari. Okay, Pare Darwin? Anong tanong pa? Okay, isa pa tanong dito. Father, may tanong dito kung may sacramental blessings ka Yes, ba daw meron. ngayon, Father? Meron. Ayan. Mm. Mga Okay, 9:30 next. po. 9:30. Mga Next. 9:15 lang. 9:15. Next ano naman to is from Dito Sha. naman ba dyan do? Ito muna ba dyan do kay Sige. Benjamin Benjamina. Ha? Benjamin Alzuna Jr. pala. Benjamin Alzuna Jr. Father Darwin, ang tanong niya, pakipaliwanag nga po ng gift of tongue. Meron po kasi ako nakausap na may gift, meron daw siyang nakausap na may gift of tongue daw siya. Nagsasalita daw siya na hindi niya mapigilan. Father Darwin. Maraming salamat po. So, kahit may authentic na gift of tongue kahit authentic pa yan, dapat yan i-renounce pero yung sabi niya, hindi niya mapigilan Dapat i-renounce yan. Nandito po yan ito po yung solemn exorcism. Ito po ay akda ni Father Winston Cabading. Nandito po sa aklat na ito, ang solemn renouncement. Renouncement sa mga unholy soul ties, renouncement sa Freemasonry, nandito din. Alam ko yung mga password ng mga mason. Nandito kasi Nandito kasi. So, anong degree mo? Dahil Masonry is taught by decrees, Brother John Ray. At nandito po sa ritual ng simbahan. At tinanong ko yung mga mason, totoong-totoo talaga yung mga password. Hindi mo malalaman yung password kapag hindi ka nakaabot sa degree na yan. First degree, may password. Yung first degree, hindi nila alam yung password sa second degree. Dahil hindi pa sila kaabot. Because Freemasonry is taught by decrees. No? Sa third, yung second degree, hindi niya alam yung password sa third degree. Ganon din sa hanggang 30, 18th degree, 30 degree, 31st, 32nd. Dahil taught by decrees yan. Pero dito, alam ko yung password din yun. No? Dahil nandito po sa, grabe yung simbahan. No? Dito kapatid, yung mga extraordinary gifts ninyo, dapat i-renounce yan. Sa mga may gift ng speaking in tongue makinig po kayo, nandito po. Kasali po yan sa i-renounce. Wait muna. Solemn renouncement po. Dito po yan sa kasali po yan sa divination. Na dapat i-renounce mga kapatid. So, maraming mga hindi nakakaalam nito. Akala nila okay lang. Nandito po yan sa sa party sa occult third eye or divination po. Nandito po. Ipakita ko sa inyo page 101. Renouncement. Ito po pinakita ko sa inyo.
Basahin ko ha. I renounce any counterfeit charism I may have received from false anointing. Mag-ingat din sa mga false anointing. Oh, ano pa? I renounce the counterfeit charism of speaking in tongues, visions, prophecy, and healing. Na 3 times ha, i-renounce yan. I renounce all my desires to possess extraordinary gifts so that others will admire me. So, i-renounce talaga ha. Connected po yan sa divination mga kapatid. Kaya nga sa mga exorcist na nag-upgrade, upgraded, i-renounce yan. Nandito po yan sa solemn, ano. At ano ba yung dapat gawin natin? Dahil sabi ni, wait muna ha, dahil babasahin ko po patungkol sa speaking in tongue. May notes po tayo. Mas mabuti na, alam nyo, maraming nagtanong sa akin dito. Kahit pumupunta ako sa Switzerland, yan ang tanong. Nakaabot ako sa Germany, yun din ang tanong. Nakaabot tayo sa Canada, yun din ang tanong. Nakaabot tayo sa Amerika, yun din ang tanong. Ngayon, yan din ang tanong ngayon. Ito yung sabi ni Pope Leo. Kinuquote niya po ito. Sa kanyang homily po ito last September 1, 2025. During the Holy Mass for the opening of the General Chapter of the Order of St. Augustine at the Basilica of San Agostino in Campo Marzio, Rome, offers a profound reflection on the role of the Holy Spirit in guiding the Church and its members. Ito po yung sabi niya, meditating on Pentecost. Our Father St. Augustine, responding to the provocative question of those who ask why today the extraordinary sign, speaking in tongue, is not repeated as it was once in Jerusalem. Anong sinabi niya? Not repeated as it was once in Jerusalem. Yung padamihan na nagsasalita ng ibang lingwahe. No. Bakit? Offers a reflection that I believe can be very useful for the task you are about to undertake. Augustine says, at first, its believer spoke all languages. Now the whole body of believers speaks in all languages. Ang dami na natin, di ba? Iba't ibang lugar na tayo, nagsasalita tayo ng iba't ibang languages. Therefore, even now, all languages are ours because we are members of the body that speaks. Dear brothers and sisters, here together you are members of the body of Christ, which speaks all languages. No? If not all the languages of the world, certainly all those that God deems necessary for the fulfillment of the good that in his proven wisdom he entrusts to you. Therefore, live these days in a sincere effort to communicate and understand, and do so as generous response to the great and unique gift of life and grace that the Father of Heaven grants you by calling you here, precisely you, for the good of all. So, yan po ang sinasabi ni ina-acknowledge niya na ito po ay ang speaking in tongue is extraordinary. Extraordinary. At ano namang sabi ng ating Lumen Gentium, chapter 12. Okay? Ito pong Lumen Gentium is dogmatic constitution of the church. Ano po ito? Dogmatic constitution. Hindi po tayo mag-object nito dahil it is a dogmatic constitution. Ano sabi ng simbahan? Edisyonan na natin sa pinaka ibaba na this charism, the manifestation of the Spirit is given to everyone for profit. This charism
whether they be the most outstanding or most simple and widely diffuse, are to be received with thanksgiving and consolation, for they are perfectly suited to and useful for the needs of the church. Extraordinary gifts, yeah, kasali na po dito ang speaking in tongue, are not to be sought after, nor are the fruits of apostolic labor to be presumptuously expected for the use, but judgment as to their genuinity, and proper use belongs to those who are appointed leaders in the church. To whose special competence it belongs, not indeed to extinguish the spirit, but to test all things and hold fast to that which is good. So dito mga kapatid, hindi po hihingin yung extraordinary gift, mga kapatid. At sinabi ni Pope Leo, speaking in tongue is extraordinary gift. At ano namang sabi ni San Pablo? Dito tayo ni San Pablo ha. Ito po, hindi po ito nagawa sa maraming mga religious organization sa ating simbahan po. Itong gusto na speaking in tongue ni San Pablo. Babasahin natin ha. Ito po. Sa editsyon na natin ha. Dahil maubos yung oras natin. 1 Corinthians chapter 14, verse... wait muna. Titingnan ko muna. (27 to 29) yata yan, Padre? 27. Tingnan natin. If someone is going to speak in tongue, 2 or 3 at most should speak, one at a time. And someone must explain what is said. Yan po. Anong nangyari sa atin? Parang kayo na lahat nagsasalita. Ang sabi, niroll out po ito ni San Pablo. Di ba? If someone is going to speak, hindi natin sinasabi na walang speaking in tongue, Brother Chundri. If someone is going to speak in tongue, 2 or 3 at the most. So, hindi lalampas ng 3, Brother Chundri, ha? Itong 3, 1 at a time. And someone must explain what is said. But if there is no one to explain it, then they should be silent in church and speak to themselves and to God. Kung hindi po, wala pong nag-translate, mga kapatid, ipatigil ni San Pablo. At inuulit pa niya ito. 2 or 3 who are given God's message should speak, while the others are to judge what they say. So, 2 or 3. No? And then sabi niya, dito, hindi to basta-basta dahil command po ito. But sabi niya, if anyone supposes, 1437, if anyone supposes he is God's messenger and has a spiritual gift, he must realize that what I am writing to you is the Lord's command. Hindi to, mabigat ito, Brother John Ray. Lord's command. But if he does not pay attention to this, pay no attention to him. So then, my friends, set your heart on proclaiming God's message. Do not forbid the speaking in tongue. So, meron talaga. Pero anong sabi ni San Pablo? 2 o 3 lang. At hindi po ito magsasalita ng sabay-sabay. At kung meron kang gift of tongue, kahit authentic yan, dapat i-renounce para ma-discern natin kung galing ba yan sa Diyos. At yung tanong niya, Brother John Day, kapag hindi niya mapigilan, hindi na po yan galing sa Diyos. Dahil hindi po ang Diyos mag-control ng intellect natin. Because we are given by God with 100% free will. So ang demonyo lang ang... bakit ba tayo maharas din ng demonyo? Because we give consent.
Ang intellect natin, Brother John Ray, and will natin, hindi yan hahawakan ng demonyo unless you give consent. Kailan ka ba mag-give consent to them? Isa na dyan, kapatid na John Ray, yung lack of knowledge. Basahin natin, Brother Jando, ang Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi ganito, sabi, nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat Patuloy po. itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. So, kita ninyo bakit ba nalipol ang aking bayan, yung mga bayan ng Diyos? Dahil din sa mga pari. Hindi nila tinuruan ng aral ng Diyos, kautusan ng Diyos. Yan po yung Hosea chapter 4 verse 6. So kaming mga pari, Brother Jando, kapag hindi natin turuan yung mga Katoliko sa katotohanan ng ating pananampalataya, bakit sila na-destroy? Bakit sila nalipol? Dahil din sa kakulangan namin mga pari, Brother Jando. Sino nagsabi niyan? Hindi si Father Darwin. Mismo ang propeta po. So sa mga paring nakinig ngayon, sana po, let us use our time, let us use our energy to proclaim the truth of our faith dahil sisingilin tayo ng Diyos. Balang araw po. Balang araw po. Dahil yung mga bayan natin, yung ini-entrust natin ng mga parokyano ay walang alam sa aral ng ating simbahan. Brother Jando? Okay, at may isa pa dito ba dyan from Bob Spink, medyo interesante itong tanong niya. Ang tanong niya, Padre, Brother Ray, tanong lang po, gaano po ba katotoo yung NDE? Ano ba yung NDE? Padre, ano to Padre ang NDE? Sabi niya kasi NDE? yung NDE kasi yung babae last Friday nag-testimony sa prayer meeting namin. Sabi niya, namatay na daw siya tapos pinabalik siya ni Jesus dito sa mundo. Ano yung NDE, Padre? Ano ba ibig sabihin ng NDE? NBE. Igon? D, tapos E. Parang National Disaster Engineering. NDE. Hindi ko alam baka ayun ang sabi niya na namatay na siya. Oh, tapos pinabalik daw siya ni Jesus. Sino bang nag-declare ng patay na siya? Doktor or siya lang? Yun nga kasi nga mayroong scientific term na NDE. NDE. Ano kaya yung NDE na yan? Ano bang, i-search mga Barjando, anong meaning ng NDE? Baka hindi. Anong hindi? Hindi. Na hindi. Near-death experience. Hindi, ano siya tawag Near-death dyan experience. bro. Yun. Near-death experience. Yun, near-death experience. Parang ganun na, near-death, pero bakit patay na siya tapos near-death lang? Parang naka-experience siya, a sense of leaving the body. Yung near-death experience, bro. Yung astral, Padre, ganun? Parang astral? Para din na ganoon, pero Hindi, ibang astral. Ang astral, buhay siya. At kaya niyang wala. kontrolin na kanyang espiritu palabasin sa kanyang katawan. Yun ang astral. Yun ang astral. So itong near-death talaga parang parang naghihinalo na, parang ganun. Parang Ganun. Pero ang sabi niya, Padre, namatay, yung babae daw nag-testimony sa prayer meeting nila, tapos ang sabi daw ng babae, namatay na daw siya, tapos pinabalik siya ni Jesus. So talagang namatay na, nung nag-testimony na namatay siya. Tapos pinabalik siya ni Jesus daw sa mundo. Oo. So, anong question niya? Ano daw, tawag, kung tanong lang po kung gaano po ba katotoo yung ganoon na mga testimony, Father? No, meron talagang mga pangyayaring ganun, no? Katulad ni Stanley Villavicencio, di ba? Yun ay scientific talaga, bro.
Junri. Nangyari po ito 1992 sa Cebu. At ang nangyari, bro, dinideklar na sa doktor, dyan sa Chungwa. Dinideklara na siya na patay. 3 araw, Brother Junri. 3 araw talaga. Ang ganda ng storya niya dahil ang nangyari, Brother John Ray, dinala siya sa anghel dun sa hukuman ng Diyos. Yan po yung storya niya. At nakarinig ako sa kanya, elementary pa ako. Nakarinig talaga ako sa kanyang sharing, Brother John Ray. At sabi niya, yung ito po ay iba itong experience na ito dahil yung pari Brother John Ray ay yung doktor Brother John Ray, because of this miracle naging pari Brother John Ray. Grabe, no? Grabe yung conversion ng doktor, no? At si pwede nyo ma-search yung Stanley Villavicencio. At ang nangyari sa kanya, Brother John Ray, namatay na siya. At dahil hindi pa ma-diagnose, gusto ng doktor na ma-diagnose yung sakit niya. So, iniobserbahan muna siya dahil yung kapatid niya ay nurse doon. Inoobserbahan dahil nalilito yung doktor. Ano talaga yung, bakit bigla lang naging yung dugo niya. Naging parang na-frozen yung dugo niya, Brother Junri. So, in-examine mo na siya. So, hindi pa kinunan ng aparatos. Nandun pa parang ICU, Brother Jando, Brother Junri. Parang nasa ICU siya. Pero dinideclare na ng doktor na patay na siya. So, after 3 days, inoobserbahan lang nila dahil i-imbalsamar na si Stanley. At nung mga araw na yon na dinideclare na siya na patay, ito yung ina-approvean po ito ni Cardinal Vidal, Brother John Ray. Unique po itong kasong ito dahil approved by Cardinal Vidal. No? At anong nangyari, mga kapatid, nung dinideclare na siyang patay, nakita niya. Yung umiiyak na yung mga anak niya, kitang-kita niya, conscious na conscious siya, na lumabas sa kanyang katawan. At dinala siya sa anghel. At nandun na siya sa harap ng hukuman ng Diyos. Alam niyo ba dyan, kapag mabuti yung ginagawa niya, nakita niya, galing sa pagluwal na pagsilang niya, galing sa sinapupunan ng kanyang nanay, nakita niya na ako yun si nanay yun And then, pina play yung kanyang buhay na pinakita sa harapan niya. At kung maganda yung ginagawa niya, Brother John Ray, patuloy yung movie. At kung venial scene yung kanyang ginagawa, Brother John Ray, mag-slow motion. Nahiya siya dahil merong nakikita ng mga anghel, no? And then, kung mortal sin yung ginagawa niya, Brother John Ray, hindi mag-slow, titigil yung yung pag-play sa movie ng buhay niya. No? And after that, Brother John Ray, merong mensahe sa kanyang natanggap, sa kanyang isipan na balik ka muna dun sa mundo, meron kang misyon. Pagkatapos niya marinig yon, bigla na siyang nakagising, Brother John Ray. At bumalik yung kanyang espiritu sa kanyang katawan. At meron mga host sa kanyang ilong, Brother John Ray, kinukuha niya. At while nandun na siya bumalik siya sa katawan niya, sinugo yung nurse sa doktor, yung doktor na naging pari. Sinugo yung nurse sa doktor na pakitingin si Stanley doon dahil
dadalhin na natin siya sa morgue. At yung kanyang mga kamag-anak, Brother Junri, naghihintay na dahil i-transfer na siya sa morgue. And then nagdadala na sila ng ano, ng ambulansya, hindi ambulansya, punerarya. Para galing doon, punerarya ba yun? Ay, hindi punerarya, yung porlon. Para kukunin na siya at ihatid sa bahay nila. At na-shock talaga yung yung asawa niya, mga kapatid. Dahil muling nabuhay si Stanley. So yung doktor mga kapatid, ini-examine siya muli. Na-amaze sila dahil lahat ng sakit niya ay nawala. At namamatay siya mga hindi ko naaalala kailan siya namatay. Basta yung buong buhay niya ay inaalay niya to promote the Divine Mercy Devotion po. Dahil yung nagpakita sa kanya na Panginoon, yun talagang nasa image sa Divine Mercy, mga kapatid. So, yan po ang naalala ko na near-death experience na na-approve ni Cardinal Vidal. Brother John Ray? Brother Jinri, meron dito may Wait nagpapasalamat. lang muna, Brother Angel, kasi may naghihintay dito na na tawagan. Hindi, lang, pasalamat lang siya dyan, madali yan, sabi niya. Salamat sa lahat ng punto por punto. Wait lang muna ha, saglit lang. Hello? Hello bro? Hello bro, good evening bro. Go ahead. Go ahead bro. Good. Mayong people. Sige, go ahead. Okay, pwede na magtanong. Pwede na, go ahead. Ano tanong mo? Good evening pala kang sa inyo. Okay, go ahead bro, go ahead. Ang tanong ko yung tungkol sa priest o yung father. Sige bro, patuloy bro. Tanong ko sa iyo, father, priest Darwin, yung system ng pagka-priest ng Roman Catholic tulad mo, anong yung tawag ka ng herios o herio human nga priest? Ano bro? Hindi ko naintindihan yung ano mo. Tanong. Anong pangalan mo kapatid? Mervin Suizo, yan yung SDA dati na tanong sa'yo. SDA. SDA? Yung natanong sa'yo na si Mervin Suizo. Isang SDA. Bro na lang bro, ang tawag mo sa akin, bro na lang. So anong tanong mo Okay. bro? Walang problem. Okay. I-bro mo lang ako. Father, kanang yung tungkol sa ano ba ang, di ba ang may dalawang pagka-priest dito sa Biblia, yung tinatawag na Herios at saka Heriatiuma na priest. Ano daw? Erio tsaka Eriatuman na priest? Ang isa, may dalawang priest na dito sa Bible. Ang tawag is Herios at saka Heriatiuma. Sang verse yan bro, sang verse para basahin ko. Sa Hebrano na 9. Baka curious Niuma, Lord Holy Spirit. Yung Curious Niuma? 1 Peter 2:9. Unang Pedro 2:9. Okay, basahin natin ha. Sabi sa unang Pedro 2:9 ganito.
Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Wala mo dito yung binanggit mong word bro na pagkapari bro. Unang Peter 2:9. Yun na nga, unang Pedro 2:9 yung binasa ko. Baka ibang version yan, Brad. Sige, basa ko ng ng dating Biblia. Unang Pedro 2:9 ang dating Biblia. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang yan. banal. Makaharing pagkasaserdote. Yan ba? Dito bro, sa Oo. talaga na ginagamit mo bro, ang mga church fathers nagsasabi na merong tinatawag na common priesthood. Meron ding, pangalawa is the ministerial priesthood. Ayan po yung turo ng simbahan. Yung ministerial priesthood, yun po yung mga apostles at yung mga successors sa mga apostol. At lahat ng mga binautismuhan, they're called royal or common priesthood. Lahat tayo po na nabautismuhan bro, tinatawag po na common or royal priesthood. Pero merong pangalawa, tinatawag yung ministerial priesthood. Yung pagkapari ko, kapatid, ay nandito po sa ministerial priesthood. Kapatid. Yung tanong ko po kasi yung Herios o yung lahat yung pagkapari, lahat ng mga tao yung Common priesthood. lahat ay pari, sabi diyan. Ang tanong ko, ikaw po, Priest Darwin, anong kuan mo, Priest Darwin. posisyon mo? Herios o Heriotuma? So, nasagot ko na bro, na yung common priesthood, lahat ng faithful, through baptism, naging pari sila through baptism. Tinatawag yung common priesthood. So, i-translate na lang natin sa English bro. Iniwanan na yung mag-Greek. Padre, mali kasi yung pagkakot niya ng talata kasi ano siya sa common priesthood. Ang common priesthood na sa 2:5, hindi sa 2:9. Ang 2:9 ministerial priest po 'yan. Ang common priesthood na sa 1 Peter 2:5. Ang sa common priesthood, hindi sa Peter 2:9. Salamat bro. And then, Naintindihan? yung sa akin bro, Naintindihan ko ba? ministerial priesthood bro. Yung priesthood ko ay through ordination. So yung Okay. common priesthood is through baptism yun. Okay, yung ordained priest, ikaw po, yun. Yes. Yung common is yung mga membro, di ba? Oh, yes. Lahat ng Katoliko, hindi Protestante. ang ordained priest, yung si Father Darwin, di ba? Tama? Yes bro. Okay, anong tawag doon? Herios o Heriotuma na yung kwan? Wala na akong pakialam sa... Wait lang bro. Yung ginagamit mong term, di namin alam kung anong lingwahe yan. Greek ba yan bro? Greek? Yes, Brad, Grego. Ano Yun kasi, ano yung English word nung unang binanggit mo? kasi Brad, para maintindihan ako ng ninyo ako. Hindi ka na Kasi maintindihan bro kasi gumagamit ka ng Greek, di mo naman sinasabi kung ano ang English term ng Greek na yun. Ano English term nun? Nakalagay dito sa Greek, Greek, ano ba dyan do? Sa Greek interlinear, ang priesthood dito is heratrioma. Ayan. Heratrioma. Heratrioma. Ano yan? Sa 2:9 to, sa 2:9. Ayun, Priesthood. ministerial yan. Ministerial. Yung isa, Tingnan natin sa 2:5 Wait tingnan natin sa 2:5 ano ba ang pinakaiba nila sa 5. Kasi ang ministerial priesthood kasi nasa 5 ang common priesthood nasa 5. Tingnan sa 5.
Sa 5 is spiritual priesthood. Parehas lang naman sila ng term sa Greek heratrioma din ang ano dito, pero sa ano kasi nito sa kanyang ang syntax kasi tumutukoy ito sa common priesthood, pero yung priesthood kasi ano lang yun, term niya sa English priesthood lang eh. So sa Greek niya hera hera Tioma. tioma o hera tioma sa Greek. Hiera, tioma. Yung isa bro, ano yung isa bro? Anong isa? Parehas lang naman bro dyan do. Hera tioma, parehas lang. Oh, yung isa, yung sinabi niyo isa, yung ano yung isa? Kyrios? Curious Lord ba niyang curious? Ang curious Lord yan, hindi man yan priesthood. Curious, kaya nga sa mass namin, meron kaming sa misa namin nga, curious, kyrie. Oh, Lord ang meaning ng curious, hindi priesthood. Pili magbisaya. Say, Bisaya, Bisaya. Basig makasabot minimo. Ano man gud ang Bisaya na ko. Ano man gud sa Bible man gud nay gihisgutan nga priest diri nga kining ginatawag nga Heriatiuma o kining Herios. And then kining Herios ang Herios, trabaho niya bro. is intercede. Nag-intercede og tao, intercede sa tao, ang kumpisal sa tao iyang dawaton, then siya mo intercede sa Ginoo. Then ang Heriatiuma kining common phrase is sa mga katawhan nga gitawag na pag praise, pero ang ilang dili sila modawat og mga kumpis, sila mo kumpis sa Ginoo. So Bro, ako pagkataon na yung Herios bro, saan talata yung Herios? Saan talata yung Herios? Hindi, Brother Jando. Ang herios, root word siya ng heriatoma. Parehas lang yan. Root word lang siya, Brother Jando. Root word lang. Root word siya sa heriatoma. Parehas lang yan. singular. Ang Herios Singular. 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 Yes. Herios priest. Nakalagay dito. Pero wala naman siya pinagkaiba. Nalain sila kalainan sila Brad kay ang kalainan nila is kanang ang Herios is singular na siya. Bro, Pero yung tanong mo bro. Iyang Bro, yung tanong mo Mudawat lang bro. intercede Yun na nga, sa yun ang nyo brother. Saan ka sa dalawa? Sa Herios ba na singular o sa Heriatioma na plural? Sa 1 Pedro 2:9 po, yun po ang tumutukoy sa ministerial priesthood. Yun po ako. Sa ordained priesthood po ako. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Pero yung 1 Peter chapter 2 verse 5, so balik na lang tayo sa English para maunawaan. Kasi ang mag-matter dapat pa Darwin sa sa tawag dito sa context. Kasi same word, pero yung context kasi iba yung pinapahulugan. Wag ka masyadong mag-rely sa understanding mo, kapatid. Kung kukunin ko yung understanding niya, yung hero sa kanya, yung ordained, yung nagpapakumpisal. Oo. Tapos yung heratoma sa kanya, yun Yung ministry, yung common. ordained, common. Yung common. So, Pero Darwin yan, siyempre, doon tayo sa herios na nagpapakumpisal. Sa baga, sa kasi sa theology niya, yung 1 Peter 2:5, in connection siya sa common priesthood. Pero yung sa 1 Peter 2:9, yan kina Father Darwin yan kasi sabi diyan sa Peter 2:9, tinawag upang magpahayag sa kahangahangang ginawa ng Diyos. Yan yung trabaho ng mga pare. Okay, Father Darwin? Oras bro, kayo na lang sasagot ni Marvin. Bro Marvin Bro Melvin, balik nga lang ka lang mamaya kasi mag-blessing pa si Father Darwin. Okay. Father Marvin Sige, tawag ko balik. Salamat Brother Marvin. And then mag-bless na tayo dahil maaga ako bukas alas 5 ako gigising to travel para mag-travel para sa namatay na yaya ng pamangkin ko. So, unahin ko muna yung inyong asin In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God's soul, I first thee,
of evil, the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered thee, truly says the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt through the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou with thine goodness, to bless and sanctify this creature of salt which thou hast given for the use of mankind, may all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. You creature of God, water, I purge thee of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, of Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and there will be far. O God, of for man's salvation, dost dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, praying for to benediction. Upon this element, which we consecrated manifold purifications, let this creature serve thee in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm, it such some enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from midful and needed snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that you be possessed and will be existing, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. With the salt and water, they mix together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrain the force of the adversary, who overcome the forces of differing enemy, we boldly put them down, hostile influences, prostrate and first time we beseech the Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in thy name. May devilish infections cease, venomous serve be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us. We implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sunod natin yung olive oil ninyo. The blessing of oil, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the desires power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driving afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the love of the same Jesus Christ the Lord, who is coming to judge both the living and the dead, in the world before. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of knowledge with pleasure to regard feebly to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives, you are ordained to anything the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those that use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, let it be a means of averting any kind of duty for man made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ our Lord. May the salt and water be mixed. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service for acknowledgement, please you to guard feebly, and to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when thing the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering,
all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any let it be a means of any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by Jesus' blood, your son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ. So Lord, Amen. Isunod natin yung medals ninyo, incense, candles, rosaries, cross effects, sacred images of God, sacred images of angels, sacred images of God, bell, scapulars, handbook. Your blessing ang kasunod ha. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, and the true blessing you bestow may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devilness demons and all unclean spirits, rendering powerless, unable to harm the effect your peace and people. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po. So, magsagawa tayo ng simple prayer of deliverance. And then, nandun po yung solemn renouncement po. Pinopost ko po, pinipin ko po sa Facebook page natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, dear Mama Mary, I humbly ask to protect me and all those people in the lives whom we cherish from all the retaliation of the evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, through his tremendous powers, God, and his most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all spirit of oppression, a spirit of unclean one. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. The Lord be with you. And with your spirit. Your Mind to God spirit. bless you. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, yan lang po mga kapatid ha. Pasalamat ako at si Brother Mervin papasok muli. At kayo na bahala, Brother Angel, Brother Junri, Brother Jando at Ate Idna, at Tata, Brother Tata, at si Brother Windel Talibong, Brother Romer, Brother Aljan, Brother sa lahat na nandito. Na hindi ko na-mention or na-mention ko ba lahat. Salamat po sa inyo ha, at let us pray one another always, no? Yan, lahat ng mga sumusuporta at nakabayad po tayo para sa June po sa mga seminaryan po. At meron pa lang hindi pa August pa yung kanilang August pa ang kanilang pasok. So 35 po yung seminarians natin at nakabayad na po tayo at this coming July na naman ang babayaran natin. Sa gustong tutulong po, pwede kayo magpadala sa ating bank account at sa sunod na mga araw yung St. Michael na yan. So St. Michael Exorcism Center na po yung bank account ang gagamitin natin para mawala na yung pangalan ko. For the meantime, dahil approved na po sa diocese, official na po itong pangalan natin, hindi na po yung personal na name ko ang gagamitin. So this month po, sisikapin namin na magka-open tayo na hindi na po personal name. Pangalan na po sa center natin, connected po sa Diocese of Tagbilaran po. So, the Roman Catholic Church, Diocese of Tagbilaran / St. Michael Exorcism Center. So, yan ang po yung i-open natin na account. Na-approve na po tayo sa awan ng Diyos. So, mawala na yung pangalan ko.
At yung GCash natin, babaguhin na natin. Pangalan na po ni St. Michael Exorcism Center under the Diocese Roman Catholic Church, Diocese of Tagbilaran po. So malapit na po, siguro June at July, June at July, matatapos na natin. Papalitan na natin yung pangalan ko para mawalan yung pangalan ko at yung center na ang mapadalhan ninyo po. Okay, maraming salamat ha. Father, may Yes, sisingit lang kasi ko kanina, Sige, yung inaano bro. kay Bro Jando. May nagpapasalamat kasi dahil daw sa punto por punto, nagbalik Catholic siya. Wow. Amen. Si Sister Merly Hani Ariola, salamat po sa punto por punto. Saan ba yung Dahil sa Bro, saan ba yung, meron ka bang picture? Ipakita natin ni Brother Jando. nasa ano siya, nasa ano mo Bro Junri, sa ano mo sa YouTube channel mo, Anong nag-message pangalan, bro? Ano, Brother Angel? Merly Hani Ariola bro, bandang gitna yan. Sabi niya Bandang gitna. dahil sa page nyo, nagbalik ako sa Roman Catholic Church. Sa Diyos po pasasalamat kapatid, kami aliping walang kabuluhan. Ano pangalan niya? Merly? Merly Hani Ariola. Merly. Dahil daw sa Is- page, Bro, isend mo yung pangalan niya, bro, sa ano? Merly Hani Ariola. Nagbalik loob sa Roman Catholic Church dahil daw sa page Ah, natin. ito. Merly Hani Ariola. Salamat Welcome, sa lahat. kapatid, ha? Salamat sa lahat. Punto por punto dahil sa page nyo, nagbalik ako sa Roman Catholic Church. Yan. Anong nilapitan niya? Ilang taon siya sa ibang sekta, bro? Yun lang nakalagay dito, Padre. Wala na siyang ibang message. Basta nagpahayag lang siya na nakabalik siya sa Catholic Church dahil sa page po na ito, Padre. Praise the Lord. No? Praise Amen. the Lord. So, Brother Angel, kayo na magpatuloy, ha? Dahil exactly 10, matutulog po ako para bukas na naman ng mga schedule formation sa buong center bukas at sa mga bagong mga deliverance minister na ni-appoint natin. So, yun lang po muna, ha? Fighting Maria Tatak FD with a humble heart po. God bless. Okay. So, ibigay muna kay Brother Angel Santos sa kanyang gospel reflection. Brother Angel, pasok. Amen. Praise the Lord. Okay, so dumako na po tayo agad-agad sa ating ebanghelyo ngayong araw ng linggo, no? Bagamat marami tayong tignan natin baka makapagbigay tayo ng konting insight pa. So, Bro Janto, pakibigay nga po Mateo chapter 11 verse 25 bro hanggang hanggang 20, hanggang 30, hanggang 30 bro. 25 to 30. Okay, Matthew 11:25 to 30. Go ahead. Okay, so lahat sa nakikinig po, no, ito pong ebanghelyo na ating Panginoon Jesucristo, makinig ang may pandinig. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at inihag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng nasa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo.